Magandang umaga po muli mga kapatid. So ngayon nga po ay nasa last part na po tayo ng Luke chapter 4. At kung inyo pa pong natatandaan, yung first part ng chapter 4 na ating mga napag-aralan na ay nakita nga natin doon yung ating Panginoong Yesus na tinukso ng diablo sa wilderness o sa disyerto, ano? And after ng kanyang pagtukso at pagtatagumpay sa panunukso ng diablo, siya ay bumalik sa kanyang sinilangang bayan o nilakihang bayan sa Galilea, at doon niya inumpisahan yung kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos, ano? At nakita natin na doon sa kanyang pagpapahayag na yon ay sabi nga doon, ano yan, yung kanyang kaugalian talaga, o matatawag natin na ganun talaga ang kanyang buhay bilang isang Kristiyano. Ano? Na every Sunday, pumupunta siya sa kapulungan ng mga mananampalataya na ang tawag sa kanila noon ay sinagoga. Ano? So, at siya ay nakikipag-fellowship. At dito sa last time na nakita nga natin, siya ang nagbasa mismo ng salita ng Diyos na binasa niya sa aklat ni Isaiah. Pero sa kanyang pagbabasa na yon ay kumbaga ipinakita niya doon na yung salitang yun ay nag-a-apply mismo sa kanya. Na sinabi nga niya, yung binasa ko ngayon nangyari sa inyong pandinig o sa inyong paningin o sa inyong harapan. Ano? Pero alam natin na bagamat kilala nga siya, mga naging kalaro ng mga anak, ng mga matatanda doon, at maaring kilala, nandun na rin yung ibang mga kalaro niya. Pero yung pagpapakilala na niya sa kanyang sarili bilang Mesiyas o ang ipinahinian to, yung pinahiran ng langis ng Diyos o hinirang ng Diyos, ay hindi tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ano? Alam natin na, kung natatandaan niyo pa, sa halip na sampalatayanan na siya yung hinirang ng Diyos o yung anak ng Diyos na ipinadala ng Ama, ay gusto pa siyang patayin. Gusto siyang alisin sa kanilang buhay dahil para sa kanila, hindi ang kanilang kasalanan ang kanilang problema, kung hindi si Jesus. So yun yung kanilang alisin, gustong alisin na problema, yung nagtuturo sa kanila ng katotohanan. Ano? Ngayong umaga ay nakakagulat, ano? Kasi umalis na siya sa kanyang nilakihang bayan, lumipat na siya sa ibang bayan. At dito makikita natin mamaya na kung sino pa yung talagang hindi nakakakilala sa kanya. Nakakagulat na sila pa yung maniniwala, sila pa yung mananampalataya sa kanyang pagpapakilala bilang anak ng Diyos, ano? Bilang hinirang ng Diyos, ano? So sa babasahin nating talata mamaya ay makikita po natin dito yung authority o yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, ano? Dito natin masaksihan na ang salita ng Diyos talaga ay makapangyarihan o buhay na salita. Ano? At dito din makikita natin na yung pagpapakita ng kapangyarihan ng salita ng Diyos ay patunay, ano, na ang kaharian ng Diyos ay totoo. Ano? Patunay na ang kaharian ng Diyos ay nangyayari na, sabi nga ng ibang bahagi ng kasulatan. Ano? O yung kung titingnan natin yung mga pagtuturo ni John the Baptist at saka ni Jesus din sa mga darating na araw pa, na sinasabi nila, the kingdom of God is at hand. Andito na. Ano? Itinatatag na. Ano? So yun ang
makikita natin mamaya. At makikita din natin dito na bukod sa kapangyarihan o yung authority ng salita ng Diyos, ay makikita din natin dito na itinuturo din sa atin sa mga talata na ating tutunghayan mamaya, yung tinatawag na tamang hangarin. Ano ba yung tamang hinahangad natin bilang Kristiyano kahit na nandito tayo sa mundo? Ano ba yung aspiration, ika nga, ng ating buhay bilang isang mananampalataya? Na kung hihiramin natin yung salita ni Apostol Mateo sa Mateo chapter 6 verse 33, ano sabi niya doon? Seek first the kingdom of God. So mamaya ay ipapakita sa atin, ano nga ba yung pinaka-hahangad natin? Ano nga ba yung pinaka-hinahabol-habol natin sa buhay natin na ito? Ang atin bang inuuna sa buhay natin ay yung ating sarili? O yung atin bang inuuna ay yung ating kalayawan o pleasure? Ika nga. O baka ang inuuna natin sa halip na ang kalooban ng Diyos ay yung kalooban natin, yung ating inuuna. O sa madaling salita, ang itinuturo sa atin mamaya ay dapat inuuna natin ang kaharian ng Diyos. So, at yun nga, kung inuuna natin ang kaharian ng Diyos, dapat tama din yung ating tinatawag nga na priority sa buhay. So bago po natin basahin yung salita ng Diyos sa aklat po ng Lucas, chapter 4, verse 31 to 44, sa inyong mga hawak na Biblia, pwede nyo na pong buksan, pero bago po natin basahin yan, ay tayo po muna ay lumapit sa Panginoon at hingin po natin yung kanyang paggabay o awa sa ating pagbubulay-bulay muli ng kanyang salita. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. O aming Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumalang ng langit at lupa, at aming Ama na nagmahal sa amin, tanggapin niyo nga muli ang aming papuri, pasasalamat, at ganon din ang aming pagsamo, na ang iyong mga salita na amin nga po nawang tutunghayan ngayon, ay tunay nga po nawa na maging buhay na mga salita, makapangyarihan na magbibigay, Panginoon, ng panibagong lakas sa aming pananampalataya, magbibigay ng patuloy na kaliwanagan sa aming mga puso't isipan, at kung may mga kailangang baguhin sa aming pamumuhay, ay nawa, Panginoon, ikaw po ang kumilos sa amin sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. At sa inyong salita ay tunay nga po na mabago ang dapat na mabago sa amin at lumago kami at makapamuhay ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin ngayon sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos ng may pagpapakumbaba sa aklat ng Lucas, chapter 4, umpisa sa verse 31. Ito po ang salita ng Diyos. Siya'y bumaba sa Capernaum, na isang bayan ng Galilea, at siya'y nagturo sa kanila sa araw ng Sabat. Sila'y namangha sa kanyang pagtuturo sapagkat ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumal-dumal na demonyo at siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Ha! Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Pumarito ka ba upang kami puksain? Kilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. Subalit sinaway siya ni Jesus at sinabi, tumigil ka, lumabas ka sa kanya. At nang ang lalaki ay nailugmok ng demonyo sa gitna nila, ay lumabas siya sa lalaki na hindi ito sinaktan. Namangha silang lahat at sinabi sa isa't isa, anong salita ito? Sapagkat may otoridad at kapangyarihang inutusan niya ang masamang espiritu at lumabas sila. Kumalat ang balita tungkol sa kanya sa lahat ng dako sa palibot ng lupaing iyon. Verse 38,
Umalis siya sa sinagoga at pumasok sa bahay ni Simon, na noon ay mataas ang lagnat ng biyanan babae ni Simon, at pinakiusapan nila si Jesus para sa kanya. Tumayo si Jesus sa tabi niya at kanyang sinaway ang lagnat at umalis ito sa kanya. Kaagad siyang tumayo at naglingkod sa kanila. Nang lumubog na ang araw, dinala ng lahat sa kanya ang kanilang mga may sakit na sari-sari ang karamdaman, at pinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at sila'y pinagaling. Lumabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Subalit kanyang sinaway sila at hindi sila pinahintulutang magsalita, sapagkat alam nilang siya ay ang Kristo. Kinaumagahan, umalis siya at nagtungo sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng napakaraming tao at lumapit sa kanya. Nais nilang pigilan siya upang huwag niyang iwanan sila. Subalit sinabi niya sa kanila, "Kailangan ko ring ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat ako ay sinugo para sa layuning ito." Kaya't siya'y patuloy na nangaral sa mga sinagoga ng Hudiya. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Nawa siyang patuloy na magtanim nito sa ating mga puso at isipan. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyo nga po namin pinagkakatiwalang mga katotohanan ito. Nawa nga kumilos ka sa aming puso at isipan sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sorry. So dito makikita nga natin, mga kapatid, na inilalarawan sa atin o binabandira ni Lucas sa atin na ang bahaging ito ng banal na kasulatan ay nagpapakita ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. At paano natin na makikita yan? Tatlong bagay po ang nagpapatunay ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Una, makikita natin dyan yung tinatawag na kapangyarihan ng pagtuturo at kapangyarihan ng pagpapahayag na makikita natin sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Na nung marinig ito mismo ng mga tao, sila mismo ang nagpatunay na yung kanyang pagtuturo at pagpapahayag ng salita ng Diyos ay mayroong, sabi nila, with authority. Pangalawa, makikita natin dyan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng authority niya sa puwersa o sa kapangyarihan ng dyablo. Dahil, sabi nga dyan, may nakatagpo siya. At ano ang kanyang ginawa? Sinaway lang niya, umalis ka. Nirebuke niya. At hindi lang yung dyablo ang kanyang ikayang i-rebuke. Kundi sabi pa dyan, yung lagnat. Na-rebuke din niya yung lagnat. Makikita natin mamaya, paano mangyayari yun? And then, pangatlo, makikita din natin dyan yung authority ng salita ng Diyos sa pagpapakita o yung pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa kingdom of God. Kasi siyempre, kung kaharian ng Diyos ang pag-uusapan, mayroon dapat hari. Mayroon dapat namumuno sa kaharian na iyan. At dito, pinapakita, actually first time natin maririnig sa sulat ni Lucas itong salitang ito tungkol sa kingdom of God o kaharian ng Diyos. Na ipinapakita dito na ang Diyos o si Jesus na siyang hinirang ng Diyos ay siya yung naghahari dito sa kingdom of God na ito o itong kaharian ng Diyos na ito. Okay. So,
makikita natin na yan yung tatlo na larawan kung paanong makikita nating may kapangyarihan o gaano ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. So isa-isahin natin. Okay? Una, dito nga sa verse 31 to 32, sinabi dyan, babasahin ko lang ulit, 31 to 32. Siya bumaba sa Capernaum, na isang bayan ng Galilea, at siya'y nagturo, sabi diyan, sa kanila sa araw ng Sabat. Okay? Sila'y namangha sa kanyang pagtuturo, di ba? Sapagkat ang kanyang salita ay may kapangyarihan, di ba? Namangha sila, dahil yung kanyang pagtuturo ay may kapangyarihan. Okay? Hindi katulad ng kinagawian na narinig nila na yung mga rabay nila pag nagtuturo. Parang hindi nila nakikita yung tinatawag nga na kapangyarihan sa kanilang pagtuturo. Pero kay Jesus, nung siya ay nagturo, mayroon talagang authority, sabi nila, yung kanyang pagtuturo. Actually, yung authority ni Jesus o yung authority ng salita ng Diyos sa bibig ni Jesus ay nakita na natin doon sa una pa nung last week, di ba? Kung maalala nyo, sabi ko nga, nung binasa niya yung aklat ni Isaiah, di ba, makapangyarihan yung mga salitang binanggit niya doon. Kasi, ano sabi niya? Ang Espiritu, the Spirit of the Lord is upon, babasahin ko sa English upon me. Di ba, sabi niya? Because He has anointed me, di ba? To preach the gospel to the poor. He sent me, di ba? To proclaim release to the captive. And then, after niyang sabihin yung mga yon, yung pagdidiin niya na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin, ako ay hinirang ng Diyos, at ako'y ipinadala upang palayain ang mga bihag, magbigay ng paningin sa mga bulag. Pagkatapos niya sabihin yun sa verse 21, anong kanya sinabi? Ngayon ay nangyari ang inyong narinig. Nangyari ngayon sa inyong paningin. Di ba? So napaka makapangyarihan yun. Kasi first time nilang marinig na yung salita ng Diyos na binabasa nung nagbabasa ay ina-apply niya mismo sa kanyang sarili. Ako yan. Ako yan. Bakit? Kasi yung mga rabbi o yung mga teacher nila na kinagawian nila, pag nagtuturo noon, ang lagi nilang pag nagtuturo sila ganito, magbabasa sila ng Word of God, tapos sasabihin nila, alam nyo, ang sabi ni Rabbi so and so, ganito daw ang kahulugan niyan. Ganon lang sila noon. Nagkukot lang sila ng mga sinabi ng mga iba pang kapwa nila teacher na sinasabi, ito daw ang kahulugan niyan. Sabi ni Rabbi so and so. O sabi ng mga mga teacher na pagsasama-samahin natin yung turo nila, ganito daw ang kahulugan niyan. Ganon sila magturo. Pero si Jesus, hindi, sabi niya, ako yan. Ako yan. Ganito ang kahulugan niyan at ako yan. Kaya sabi dito sa binasa natin, sa unang pagtuturo pa lang niya sa verse 32, sabi diyan, kakaiba siya. Kung magturo siya may kapangyarihan. Mayroon siyang may power yung kanyang salita. Na kumbaga ang nakikita nila dito kay Jesus, yung kanyang yung inilalabas niyang salita sa kanyang bibig ay hindi galing sa kung kanino, kundi galing talaga sa kanya. Di ba alam natin na sa John chapter 1, tinatawag siya yung the verbo o siya yung salita na nagkatawang tao, sabi doon sa verse 14. Di ba? So pag nagsasalita siya, pag nagtuturo siya,
kung tutuusin, siya yun talaga, yung salita na yun. Yun yung gusto niyang makita nila, na ako yan. Ano? So dito makikita natin yung, sabi ko nga, kapangyarihan ng pagtuturo ni Jesus na nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Pero sa verse 33, kung makikita natin dyan, sabi dyan, sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumal-dumal na demonyo at siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Sa English, yung salitang karumal-dumal, ang i-translate ay, ano tawag natin dito? Maruming espiritu. Ano? Siya ay mayroong, sabi diyan, yung lalaking mayroong maruming espiritu. Ano? Na kumbaga, mayroon bang masama o mayroon bang demonyo na hindi marumi? Binigyan din ni Lucas na yung demonyo na nakatagpo dito ni Jesus ay maruming demonyo talaga. Ano? Kumbaga, demonyo na pero marumi pa. Ano? O sa Tagalog nga, ang nakalagay dyan, karumal-dumal. Na makikita natin na siguro talagang galit na galit itong demonyo na ito. Ano? Yun ang gusto lang sabihin dyan. Ano? Na kumbaga talagang ayaw niyang bitawan yung kanyang pinoposes na lalaki. Talagang ipinaglalaban niya. Ano? Yun lang ang gustong sabihin ni Lucas dyan. Pero makikita natin na ano ang ginawa ni Jesus? Sinaway lang niya. Actually, gusto nga magpatotoo ng demonyo eh. Di ba? Buti pa yung demonyo, malakas ang loob na magpatotoo para kay Jesus. Ano? Pero bago natin saliksiking mabuti yan, kung makikita po ninyo, sa pamilyar po sa Bible, mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, kung mapapansin ninyo, ang manifestation ng pagkilos ng masamang espiritu ay dito lamang sa gospel ninyo makikita na maraming pangyayari tungkol sa masamang espiritu. Sa lumang tipan, mayroon din pa ilan-ilan, nung panahon ni Saul, di ba? Sabi diyan, yung panahon ng mga hari, mayroon ding pagsulpot ang masamang espiritu, ang gawain ng diablo. Pero dito sa Ebanghelyo, nung ang ating Panginoong Hesus ay nandito sa lupa at siya yung nangangaral, diyan yung makikita napakaraming mga pangyayari tungkol sa pagkilos ng masamang espiritu. Ano? Na kumbaga, makikita natin dito na siguro natunugan ni Satanas, na yung anak ng Diyos ay bumaba dito, hindi pala dito sa Pilipinas, doon sa Jerusalem, buti na lang hindi dito, bumaba doon at nangangaral doon. Kaya't anong ginawa ni Satanas? Hinakot niya lahat yung kanyang mga kampon, yung kanyang mga minions, sabi nga natin, at ipinadala doon sa Israel para saktan yung mga tao doon. Diba naalala nyo nung siya itinukso? Ano sabi doon? Iniwanan na siya ng diablo, pero sabi doon, hanggang maghanap ulit siya ng pagkakataon. Diba? Diba sabi doon sa huli, nung siya itinukso sa ilang, iniwanan siya, pero nag-iintay lang ulit yung diablo ng pagkakataon para balikan ulit si Jesus. At yun nga, gusto kasing sirain ng diablo yung misyon ng ating Panginoong Hesus, kaya pinadalhan niya ng lahat, siguro ng kanyang kampon, yung buong Jerusalem o Israel, kung saan nangangaral ang ating Panginoong Hesus nung panahon na iyon. Kaya later on, marami pa tayong mababasa actually ng mga gawain ng masamang espiritu. Pero dito makikita natin na yun nga, ang tawag dito sa demon na pumasok doon sa lalaki ay ang unclean spirit o karumal-dumal. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin talaga, kung bakit tinawag siyang
demonyo na siya pero tinawag pa siyang unclean o karumal-dumal. Maaring siya ay unclean dahil hindi siguro naliligo na yung pinoses, ano? Di ba kasi may pangyayari later on eh, di ba yung may ma-encounter tayo na sa gospel din na gano'n, na hindi na naliligo yung pinoses, sinasaktan pa niya yung sarili niya, ano? Hindi na siya nagbibihis, ano? Familiar tayo diyan, marami tayong nakakita diyan sa palipaligid na tinatawag nating tao grasa. Di ba? Siguro gano'n yung ginawa ng diablo, ano? Or pwede rin naman kaya siya tinawag na unclean o karumal-dumal dahil maaring yung kanyang pananalita, ano, ay masasama, ano? Siguro puro mura ang narinig sa kanyang bibig, no? Pero kahit na ano pa man yung dahilan kung bakit siya tinawag na unclean o karumal-dumal, ang maliwanag lang dito ay masama talaga o nakakatakot talaga itong diablong ito na pumasok doon sa lalaki. Ano? Pero ano ang nangyari? Gusto niyang magpatotoo na sinasabi niya, "You are the Holy One of God." Ikaw ang hinirang, ikaw ang kabanal-banalan ng Diyos. Pero makita natin yung kapangyarihan ng salita ni Jesus. Na ano lang sinabi niya? Tumahimik ka. Lumabas ka dyan. Diba? Makikita natin yung authority o yung kapangyarihan ni Jesus hindi lamang sa ating mundo, kundi pati yung kanyang kapangyarihan sa mundo ng diablo. Maalala nyo si Job, di ba? Hindi naman makakikilos talaga si Satanas kung hindi pa hintulutan ng Diyos eh. Ganun kamakapangyarihan ang Diyos. At dito ipinakita yung kapangyarihan ng salita ni Jesus. Hindi niya hinawakan yung lalaki, sinabihan lang niya. At sumunod yung diablo. At pangatlo, makikita din natin dito yung kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus sa lahat ng uri ng sakit. Kapangyarihan ng kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang pagpapagaling. Sabi diyan sa verse 38 to 41. Sabi diyan, yung pinuntahan niya bahay ni Simon. Alam natin na itong si Simon, siya yung Simon Peter. Although hindi pa sinabi dito kasi papakilala pa lang ni Lucas si Simon Peter sa mga darating na mga talata. Hindi pa niya na ipapakilala rito. Pero ang maliwanag na sinasabi dito, itong si Simon, mayroong mother-in-law. Ano? At kung babasahin natin yung Mark, ikinuwento doon ito ni Mark sa sulat niya, ano? Na ang sabi lang ni Marcos, yung mother-in-law ni Simon ay may lagnat. Pero makikita natin dito si Lucas, siguro dahil doktor nga kasi siya, ano sabi niya? High fever, mataas ang lagnat. Gumamit siya ng tinatawag nating medical terminology, na gusto din sigurong i-emphasize ni Lucas dito na yung lagnat, di ba, meron tayong tinatawag na lagnat laki lang yan, di ba? Parang simple lang yan. Pero itong lagnat nung mother-in-law ni Simon ay mataas, sabi ni Lucas, na gusto niyang ipakita na itong lagnat na ito ay hindi simpleng lagnat, kundi ito yung lagnat na nakamamatay. Na pwede kang ma-high blood o kung ano pa man, yung tinatawag nating ma-stroke, dahil sa sobrang taas. Pero dito makikita natin yung kapangyarihan ng salita ni Jesus. Anong sinabi diyan? Tinabihan lang niya yung may lagnat. At anong kanyang ginawa? Sabi diyan, sinaway niya yung lagnat.
Nasubukan nyo na bang sumaway ng lagnat? Sumaway siguro sa mga batang malikot, madali yun. Pero yung lagnat, sasawayin mo? May buhay ba yun? Diba? Makita natin na ang ating Panginoon ay nagawa niya yon. Nagawa niyang sawayin yung lagnat. Nagawa niyang sawayin yung masamang espiritu. Bakit? Kasi siya ay hari. Hindi mo kayang gawin ang sumaway ng kahit na demonyo o lalo na yung lagnat kung hindi ikaw hari. Kung hindi ikaw ang hari. Kung hindi ikaw ang anak ng Diyos. Hindi mo kayang sawayin ang lagnat kung hindi ikaw ang tinatawag na the Holy One of Israel. Pero dito makikita natin, ipinakita yung kapangyarihan ng salita ng hari ng mga hari na tinatawag na nating ating Panginoon at nirebuke lang niya yung lagnat. At ano nangyari? Sumunod yung lagnat. Umalis. At ang nakakatawa dito, sabi dito, pagkatapos na umalis yung lagnat, sa mother-in-law ni Peter, ni Simon, di pa siya tinatawag na Peter, itong gumaling ay, sabi diyan, naglingkod ka agad. Pinaglingkuran niya kaagad yung mga kapatiran na nagtitipon-tipon doon sa kanyang bahay. Makikita natin yung maturity nung nanay ni Simon. Christian maturity ika nga na mapaglingkod. Isa pang makikita natin dito, di ba sabi diyan, napakarami siyang pinagaling na mga may sakit, lahat ng uri ng sakit. Walang hindi gumaling. Di ba? Kasi diyan dinala ang lahat ng uri ng sakit eh. Ano ba ang sakit na mayroon na alam nyo? Anong mga sakit ang alam nyong mayroon? Sa panahon natin ngayon. Marami din, di ba? Siguro kung ano man yung sakit na mayroon sila noon, dinala sa kanila. Kasi isipin nyo noon, wala pa masyadong mga gamot, kaya marami talaga nagkakasakit. Mga lang sila noon, yung tawag natin doon? Tapal-tapal, herbal. Hindi mabilis gumaling doon. Gagaling ka rin, pero matagal. Kaya marami talagang may sakit. Pero sabi diyan, lahat ng uri ng may sakit ay dinala sa kanya at sabi diyan, lahat din ay gumaling. Pero ito, tingnan nyo mayroon din ilan sa kanila, sabi diyan, na may lumabas na demonyo. Anong tinuturo sa atin dito ni Luke? Doktor si Luke Kaya sabi niya, alam niya na hindi lahat ng sakit na mayroon ang tao ay dahil sa masamang espiritu. Kasi mayroon pong mga grupong nagtuturo ng ganyan, lahat ng sakit. Basta ipinanalangin ka, i-rebuke nila. Masamang espiritu, lumayas ka, hindi po. Hindi po lahat ng sakit ay dahil sa gawa ng masamang espiritu, kundi nasasabi ko sa inyo sa prayer meeting, yung karamdaman ng ating katawan ay nagpapatunay po yan ng sumpa ng Diyos sa kasalanan. Na itong katawan natin ngayon ay sinumpa kasi yan. Na sinabing babalik yan sa alabok, kaya nagkakasakit talaga yan. Pero mayroon din talaga na sakit na gawa ng possession ng masamang espiritu. Yun yung gustong sabihin dito ni Luke. Hindi lahat ng sakit ay dahil sa pinoposes ka ng masamang espiritu, pero mayroon din talagang sakit na dahil nga sa pinoposes ka ng masamang espiritu, kaya kailangan paalisin yung masamang espiritu. At yung dalawang sakit na iyon, sakit na normal, sabihin na lang natin, na hindi gawa ng masamang espiritu, at sakit na dahil sa gawa ng masamang espiritu, lahat ng iyon ay pinalayas ng Panginoong Hesus sa salita lang. Sa salita lang. Isa pang makikita po natin dito na
tawag natin, napakahalaga na makikita natin. Naalala nyo nga, sabi ko na sa inyo kanina, na nung si Jesus ay nagpunta sa kanyang sariling bayan at nagpapakilala siya na ako yung Mesiyas na iniintay ninyo. Na itong sinasabi dito sa Isaiah, ako yan. Di ba? Yung pakilala ni Jesus sa kanyang sarili. Pero anong sagot ng kanyang mga kababayan? Hindi, kilala ko yan eh. Anak ni Jose yan eh, yung karpentero. Pero dito, sa binasa natin ngayon, sa pinag-aaralan natin ngayon, hindi na niya sinabi na ako yan. Kundi, nagsalita lang siya. Ipinakita lang niya yung kapangyarihan ng kanyang salita sa pamagitan ng pagtuturo, sa pamagitan ng pagsaway sa masamang espiritu, at sa pamagitan ng pagpapagaling ng lahat ng sakit. Nakita lang nila yon at anong nangyari? Namangha sila, naniwala sila sa kanya. Sinampalatayanan yung kanyang pagiging hari, yung kanyang pagiging anointed o hinirang ng Diyos, na siya talaga yung tangi o yung nag-iisang anak ng Diyos. Dito makikita natin na yung pagbubukas sa isipan ng tao para kilalanin si Jesus bilang Panginoon, bilang anak ng Diyos, ay mangyayari lamang kung si Jesus mismo ang kikilos sa buhay ng tao. Na kahit ikaw sa sarili mo, kahit gustuhin mo pa hanggat hindi kumikilos ang banal na espiritu sa iyo, hindi mo magagawang tanggapin o intindihin ang salita ng Diyos. Yun yung gustong sabihin dyan. Kasi yung kanyang mga kababata o kababayan, di ba? Hindi siya tinanggap eh. Pero dito, nakita lang nila yung kanyang ginawa. Naniwala sila kaagad. Dahil binuksan ng Diyos yung kanilang isipan, yung kanilang paningin. Isa pa mga kapatid, makikita din natin dito na sana lang wala, sana wala sa atin dito yung tao na maraming alam tungkol sa salita ng Diyos. Dahil dito sa church natin, sinasabi nga natin, simula't simula pa, ay nagtuturo naman talaga tayo ng salita ng Diyos. Actually, nung mga sinaunang pagsasama-sama natin, mayroon pa tayong Bible Sunday School bago mag-start ng ano natin dati, di ba? Naalala niyo? So kung ang dami na nating alam. Nag-grow na tayo in terms sa tinatawag na kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Pero dito nga, sabi ko sa inyo, hindi po yun ang assurance na dahil marami kang alam tungkol sa salita ng Diyos o tungkol kay Jesus, ay Kristiyano ka na nga talaga o sinasampalatayanan mo na nga talaga. Kasi ito, tanungin ninyo yung sarili nyo. Sa inyo bang alam na tungkol sa Diyos o tungkol sa salita ng Diyos? Yan bang kaalaman na yan ay nagbibigay na sa inyo ng pagnanais na lalo nyo siyang mahalin? Sa inyo bang nalalaman tungkol sa salita ng Diyos ay nagbibigay na ba sa inyo yan ng kakayanan para lalo nyo siyang pagtiwalaan o sampalatayanan? O yan bang salita ng Diyos na mayroon kayo ay nagbibigay na sa inyo ng pagnanais
nasambahin siya, na talagang siya ang inyong, di ba, pupunta kayo sa church para sumamba, yun ba ang inyong nasa isip? Pupunta ako doon para maitaas ko muli ang pangalan ng Panginoon. Ganun ba ang naidudulot ng kaunawaan na yan sa inyong buhay? Kasi kung hindi, mga kapatid, nakakatakot ang inyong kalalagayan. Kung hanggang alam lang ang mayroon kayo at hindi nangyayari ang kaalaman na yan sa inyong buhay o hindi nagiging bahagi ng inyong sinasabing pananampalataya yung mga kaalaman ninyo tungkol sa Diyos. Mga kapatid, sana yung kaalaman na yan tungkol sa salita ng Diyos ay nagbibigay din sa atin ng pagnanais na kamuhian ang kasalanan. Dahil kung alam mo ang salita ng Diyos, sinasabi sa kanyang salita na ang salita o ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Kaya't sana yung kaalaman mo tungkol sa salita ng Diyos ay magbibigay din sa iyo ng pagnanais na kamuhian ang kasalanan. At yun bang kaalaman mong iyan sa salita ng Diyos ay nagdudulot sa iyo upang kilalanin si Jesus na siya lang talaga ang iyong tagapagligtas. At ang pagsunod sa kanyang salita ay isang kagalakan. Naalala niyo yung sinasabi sa awit, "How I love to do your law, O Lord." Di ba mayroon salitang ganon sa awit? Kumbaga, yung ating kaalaman sa salita ng Diyos, nawa, yan ang magbibigay sa atin ng tinatawag na pagnanais upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi mga kapatid, mayroon pong sinasabi sa banal na kasulatan na nabanggit ito ni Apostol Pablo, nasabi niya, knowledge that does not lead to trust and faith is knowledge that will only puff up. Ibig sabihin, kung puro knowledge lang ang mayroon ka, ano mangyayari sa'yo? Literally, lalaki lang ang ulo mo. Mayabang ka lang. Pero hindi talaga ito magbibigay sa iyo ng kaligtasan. So dapat yung kaalaman mo, ito ay nagiging bahagi ng buhay mo. Na ito ang nagdadala sa iyo upang lalo mong alamin ang kalooban ng Diyos at pag nalaman mo ay isabuhay mo. Kumaga, yung kaalaman mo sa salita ng Diyos, yan dapat ang nagdadala sa iyo upang mas lalo mong yakapin ang katotohanan at isabuhay para sa kaluwalhatian ng ating Ama. Dahil kung hindi nagiging bahagi ng buhay mo ang katotohanan na iyong alam tungkol sa Diyos, yung sinabi ni Santiago sa James chapter 2 verse 19 ay sasabihin din niya sa atin. Alam niyo kung ano yon? Ito'y sinabi niya sa mga tao nung panahon niya na nagkiklaim na sila ay mga mananampalataya pero ang totoo ay hindi sila mananampalataya. Alam niyo ba yon? James chapter 2. Di ba sabi niya, nananampalataya kang may Diyos? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay nananampalataya din na may Diyos. Pero ang demonyo ba, nananampalatayang may Diyos, niyayakap ba si Kristo bilang kanilang Panginoon? Hindi, ito nga sabi ko sa inyo. Dahil alam ni Satanas na nasa Jerusalem nung panahon ni Jesus, anong ginawa niya? Pinadalhan niya ng maraming kampun niya, yung lugar na yun. At napakarami pa nating
makikita later on na patunay na ang kasamaan ni Satanas ay kumikilos doon sa lugar na yun nung panahon ng ating Panginoong Hesus. So, ang sinasabi sa atin dito ngayon ni Lucas o ng sa Panginoon, na sa halip na maniwala tayo na mayroong Diyos ng may panginginig, sabi nga ni James, di ba? Ang diablo man ay naniniwala din at nanginginig pa. Ay manampalataya tayo sa Panginoon. Sa halip na manginig, dapat manampalataya tayo sa Panginoon. Believe on Christ as His offered in the gospel. Yung panampalatayanan natin kung ano yung itinuturo ng Ebanghelyo tungkol kay Kristo. At sino nga ba si Kristo na itinuturo ng Ebanghelyo? Siya ay ang Mesiyas o yung tinatawag na the Anointed One. Ang anak ng Diyos na ating tagapagligtas. So, mayroon pang isang bagay o katotohanan na makikita natin dito sa binasa natin. Although hindi masyadong i-emphasize kasi madadaanan pa ulit natin ng paulit-ulit itong katotohanan na ito sa mga darating na pag-aaral natin. Sa verse, di ba sabi dyan, umalis si Jesus sa verse 38. Umalis siya sa sinagoga at pumasok sa bahay ni Simon. Okay, tapos na yan. Sorry. And then sa verse 42 pala. Kinaumagahan, umalis siya at nagtungo sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng napakaraming tao at lumapit sa kanya. Nais nilang pigilan siya upang huwag niyang iwan sila. Subalit sinabi niya sa kanila, kailangan ko ring ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat ako ay sinugo para sa layuning ito. Itong usapin o pagtuturo tungkol sa Kingdom of God o kaharian ng Diyos ay first time na banggit dito sa sulat ni Lucas. Pero babanggitin ulit niya yung Kingdom of God sa marami pang talata o sa marami pang chapter ng Lucas na matutunghayan natin later on sa mga pag-aaral natin. Ngayon chapter 4, nabanggit isang beses Kingdom of God na sinasabi nga dito ni Jesus na ito ang dahilan kung tutusin. Kaya siya ipinadala, kaya siya nagkatawang tao para i-establish o yung tinatawag nating itatag ang kaharian ng Diyos. At dito makikita natin sa sulat ni Lucas, sa Ebanghelyo ni Lucas, nababanggitin niya ulit yan sa mga iba pang talata tulad sa chapter 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, and 23. Yan. Sa lahat ng mga talatang yan, paulit-ulit nating makikita yung pagtuturo o pagbanggit ni Lucas tungkol sa Kingdom of God. Ang tanong, bakit niya uulit-ulitin yan? Gaano ba kahalaga yung Kingdom of God na yan? Naalala natin, nasabi ko na sa inyo noong mga nakaraan, na may pangako ang Panginoon kay Haring David. Di ba? Ano yung pangako? Na magtatatag ako ng paghahari sa iyong lahi. Thank you. Magtatatag ako ng paghahari sa iyong lahi, sabi ng Panginoon kay Haring David. At yung paghahari na iyan ay maghahari forever. Pero alam natin, kung tayo nagbabasa ng Bible, na lalo na nitong panahon na ito ng Panginoong Hesus na nasa lupa siya, nagkatawang tao siya, 600 years na wala na pong hari sa lahi ni Haring David.
So yung mga nananampalataya sa pangakong iyon, nagtatanong na siguro sila, saan yung pangako ng Diyos na magkakaroon ng forever na paghahari sa lahi ni Haring David? So dito, sinasabi nga ngayon ng Panginoong Hesus na siya yun. Siya yung ipinangako ng Diyos na magtatatag ng paghahari sa lahi ni Haring David at ito ay magpapaka sa walang hanggan. Magpasawalang hanggan. So, uulit-ulitin ni Lucas yung pagtuturo na yan tungkol sa paghahari ng Diyos dahil napakahalaga po yan. And para din sa atin ay napakahalaga din yan dahil si Jesus yung ating kinikilala na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na siya ngang ipinadala ng Diyos upang tupadin yung kanyang pangako. Okay? So, yan po yung, yung katotohanan na makikita natin dito sa mga talatang ito. Ulitin po natin. Una, nakita natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pagtuturo at pagpapahayag ni Jesus. Kasi yung salita ng Diyos, sinasabi niya, ako yan. Salita ko yan. Hindi yan salita ng kung sino man. Ganito talaga ang kahulugan yan. Diba? Pangalawa, nakita natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pamagitan ng pagharap niya sa kapangyarihan ng dyablo. Salita lang, tatalsik ang susunod ang dyablo. Kahit sa sabihin na natin, kingdom ni Satanas, yung salita ng Diyos ay sinusunod. Hindi siya matatanggihan bilang siya yung salita ng hari na kailanman ay hindi mababali, sabi nga natin. Hindi yung pangatlo, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos laban sa ano pa mang uri ng karamdaman. Gawa man ito ng pisikal na karamdaman o gawa ito ng puwersa ng kadiliman, sa salita ng Diyos ay kanya itong mapapalayas. Kanya itong napapasunod sa kanyang salita. And then yung pang-apat, makikita natin na yung paghahari ng Diyos ay ipinapakita at itinatatag sa pamagitan ni Jesus na siya nating mapag-aaralan pa sa mga darating na pag-aaral natin. So ano ngayon ang kailangan nating matandaan sa mga katotohanan iyan, mga kapatid? Sabi ko nga sa inyo kanina, maaring ang alam na ninyo yan eh. Pero ang tanong, yung bang kaalaman na yan na mayroon kayo ngayon, o baka alam nyo na nga dati pa, ay nagiging daan na kayo ay nakakapamuhay para luwalhatiin ninyo si Jesus sa inyong buhay. Hindi lamang sa isip, sa salita, kundi pati sa gawa. Tayo po'y manalangin. Amang banal at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, kami po ay sumusuko sa inyo sapagkat alam namin, O Lord, na sa tulong lamang ng inyong banal na Espiritu, na kami ay mababago, na kami ay magkakaroon ng pagnanais at kakayanan, na ang mga salita ninyo na inyong itinuturo sa amin ay tunay nga pong aming panghawakan at isabuhay para sa inyong kaluwalhatian. Kung kaya't sinusuko na namin sa inyo ang aming mga sarili, Panginoon, na nawa nga, tunay nga pong gamitin nyo ang inyong mga salita na aming natututunan bilang tunay na salitang makapangyarihan na sinabi nyo nga sa ibang bahagi ng inyong kasulatan, like a two-edged sword, O Lord,
na tumatagos sa kaibuturan ng aming mga buhay upang kami ay gisingin, baguhin, at gawin, Panginoon, na mamuhay para sa inyong kaluwalhatian lamang. Pinagkakatiwala nga po namin ng bawat isa ngayon, binabalik namin ngayon sa inyong kapurihan, sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Purihin ang ating Panginoon.